It's already 9 o'clock, baby. Sagot naman ni Sabina sa anak. But I want to play with Papa. Let's sleep early so we can play early tomorrow, okay? Pangungumbinsi naman ni Calvin sa anak. Siya man ay ayaw pang matulog dahil sabik na sabik siya kay Jace. Pero hindi niya gustong kontrahin si Sabina. Kung paano nito dinidisiplina ang anak, gusto niyang magkasundo sila sa lahat ng bagay. Lumapit naman si Jace sa kanya nang mupo siya sa gilid ng kama. Yumakap ito kaya't napilitan siyang ihiga ang katawan. Isiniksik nitong sarili sa dibdib niya, dahilan para iyakap niyang isang braso sa musmus nitong katawan. This is heaven. Hindi ni Calvin itinagong pangingilit ng luha. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawala ang pagiging emosyonal. May anak na siyang sarili niyang dugo at laman. Ang nayayakap niya na ito at nahahagkan. Napakasarap sa pakiramdam. Ang relasyon na lang nila ni Sabina ang kailangan niyang maayos. Palagi niyang dinadaan sa biro ang paghingi ng pagkakataon kay Sabina na bumalik ito sa buhay niya. Pero wala itong idea na nasasaktan siya tuwing ilalayo nito ang sarili. Katulad ngayon, kayakap niya si Jace pero nakatanaw lang si Sabina sa kanila. Pinaninindigan nito na may iba na itong mahal, bagay na hindi niya alam kung paano tatanggapin. I want to ride a bike? Munting tinig ang pumutol sa isip ni Calvin. Tomorrow, love, I promise to spend my time with you from morning till night. Promise? Yes, love, we will buy more toys. Enough of toys, Jace. You have so much already. Remember what I told you? I don't remember, Mama. Isang mahinang tawang pinakawalan niya. That you should be happy even with small things. Lumapit si Sabina sa kanila pero may distansya pa rin. Go, sleep now. Hindi ko naman siya tinuturo ang maging materialistic, paliwanag ni Calvin. Hindi pa ba sa lagay na yan? Ayoko mabuhay si Jace na parang ikamamatay niya kung hindi siya nakabili ng bagong gamit. I just want to show how much I love him. By buying expensive toys? I can afford it. Ano naman ang masama doon? Ang hindi maganda, yung pagkatapos ko siyang bilhan ng maraming laruan, pababayaan ko na siyang maglaro mag-isa. I just promised him that I will spend the whole day with you too. Pero napakarami niya ng laruan sa ibaba. Katwiran pa rin ni Sabina. Ang sabi niya gusto niya rin ng bike. He is a billionaire son. Alangan namang hintayin ko pa kung kailan lumumang mga laruang nauna kong binili. Oo nga naman. Umikot ang mga mata nito sa inis bago tumayo at inayos na ang kama. I'm sorry. Don't think that I am arguing you with you. Sige, bike lang ang bibilin natin sa kanya bukas. I promise. Whatever. Go and kiss your mama before she gets mad. Bulong ni Calvin kay Jace. Sumunod naman ang anak na pinuntahan si Sabina para pahigain na din sa kama. This bed is bigger, komento na anak na tuwang-tuwang nandoon silang tatlo. And I have a mama and papa beside me. Do you want papa to always sleep beside you? Yes, papa. Uncle Davis said I will have my own room when he and mama get married. But I want to sleep beside mama too. I am afraid to sleep alone. Nagkatinginan sila ni Sabina. Hindi ni Calvin gustong bigyan ng kapintasan ang lalaki na pili nitong ipalit sa kanya. Ayaw niya ring isipin na itinataboy ng lalaking yon ang anak niya palayo sa ina nito. Ganun kasi sa Canada. Pagtatanggol naman ni Sabina, kapag nag 4 years old na kasi ang bata, hinihiwalay na ng silid para maging independent. I know. Ganyan din naman ang turo sa amin ni mama noon. Ngumiti si Calvin para hindi na mag-alala si Sabina sa iniisip niya. Pero grade 6 na ako, ayaw ko pang himuwalay ng kwarto sa kanila ni papa. Okay, sleep now, Jace. Sinuklay ni Sabina ang buhok ng anak na pumikit naman. Tumayo si Calvin sa kama at tinungo ang balkonahe. Huminga siya ng malalim para punuin ng hangin ang dibdib. Sa sobrang saya niya, na nasa silid niyang mag-ina niya ay halos hindi na siya makahinga. Nang maalis ng bara sa dibdib niya, tinungo niya ulit ang mag-ina. Siguradong pumikit lang si Sabina para magpanggap na tulog na. Humiga na rin siya at sinikap matulog. Wala siyang gagawing masama kay Sabina kahit pa gusto niya itong yakapin at subukang hagkan. Hindi niya gustong sirain ang tiwalang ibinigay nito sa kanya. Halos hindi si Calvin nakatulog. 4:00 pa lang bumaba na siya sa komedor para magtimpla ng kape. Pag-akyat niya wala si Sabina sa silid pero may ingay siyang naririnig sa banyo. Tumayo siya sa gilid ng pinto para hintayin ang paglabas nito. Hindi ka rin nakatulog ng maayos? Tanong niya kay Sabina paglabas nito. Sayo na tong kape ko. Pinunasan itong mukhang hinilamusan bago humarap sa kanya. Fresh. You always look fresh. Bakit gising ka na? Ayaw ko matulog.
Baka pagising ko wala na kayo ulit. Para namang makakaalis kami sa bahay mo sa dami ng pinagbilinan mong katulong. Pagbibiro ni Sabina. Ang binili lang naman ni Calvin ay bantayan lang si Jace at baka malingat sa paningin niya. Ibig sabihin pumapayag ka na ikulong ko na lang kayo dito? Ganti niyang biro. Pumarmal naman sa Sabina. Bukas ang dating ni Davis sa Pilipinas, Calvin. Kaya pinagbigyan na kitang makasama si Jace ngayong gabi dahil baka hindi na pumayag si Davis na makitulog ako sa bahay mo. Bumalik ang paninikip ng dibdib ni Calvin. Alam niyang hindi na siya gustong balikan ni Sabina, pero ang harapin ng katotohanan iyon ay hindi pa siya handa. At ngayon pa lang ay natatakot na siya kaagad nito nang huli niyang makakasamang mag-ina niya. Hindi ba pwedeng maging Kepman? Ako naman ang itago mo. Ako naman ang pangalawang asawa. Calvin, please. I don't know how to start or where to start, Sabina. Sa 2 taong naghintay lang ako sa pagbabalik mo, ay wala naman akong ibang plano kundi ang ayusin ang pamilya natin. Wala sa plano kong palayain ka o ipaubaya ka sa iba. You have survived without me. Ang mahalaga ngayon nakakapiling mo na si Jace. Kahit ako hindi ko naisip noon na makilala ka niya ng ganito kaaga. I want both of you. Pero hindi ikaw ang masusunod, Calvin. Lumakas ang boses sa Sabina para idiin ang sinasabi. Marahan pa rin siyang umiling. Lumapit siya kay Sabina nagpaatras sa dalaga. Stop. If I kiss you right now, you don't have the right to kiss me anymore. Please. Hindi si Calvin nakinig. Itong pagkakataon niya ilapit muli ang sarili sa babaeng minamahal. Baka sakaling maalala nito na siya ang totoo nitong mahal. Baka sakaling piliin siya ulit. Dahil hamba ng pinto sa balkonahe, ang nasa likod ni Sabina ay wala nito nga atrasan. Iniharang niyang magkabilang braso para hindi ito makawala sa mga bisig niya. I am willing to be your second lover, Sabina. Kung hindi mo kayang hiwalayan, ang lalaki yun ay papayag ako na maging kahati niya. No! Bago pa siya ni Sabina maitulak kay inangkina ni Calvin ng mga ngalabi nito. Tila naman ito ice cream na natunaw sa halik niya. Halos manginig ang kamay niya sa matinding kaba. Pero nang ipilit niyang halik ay wala ring nagawa si Sabina, kundi ang tugunin siya. Nakaramdam si Calvin ng pag-asa. Mahal pa rin siya ni Sabina. Nauhaw siya sa mga labi nito. Nang iginihan niyang katawan nila ni Sabina, patungo sa kama hindi niya pa rin itinigil ang halik. Ayaw niyang bigyan to ng tsansya para tumanggi. Did you miss me too? I miss you so much. I want you so much. Naglandas ang daliri niya sa harapan nito dahilan para mapakapit si Sabina sa balikat niya. You're ready for me. Don't deny it, Sabina. This is wrong. I'd rather be a sinner as long as I can have you. Tinulak na siya ni Sabina ng buong parsa kaya't pinakawalan niya na ito. Napatunayan na rin naman niya na may damdamin pa rin si Sabina para sa kanya. Nanggaling na ako sa maling relasyon noong pumayag ako na maging kepuman mo, Calvin. Tama na. Then let's do what is right. Hiwalayan mong lalaking yon dahil ako mahal mo. Inihela mo si Sabina ng kamay sa mukha bago bulik mo po sa kama. Katabi ang anak nila. Si Calvin naman ay walang pagsidla ng tuwa sa dibdib dahil hindi man maamin ni Sabina na mahal pa rin siya nito ay nakakasiguro na siya. Good morning, honey. Kaagad na humalik si Davis na hindi alam ni Sabina kung paano tutugunin dahil nagkataong inihatid sila ni Calvin sa bahay ng mama niya. Napaagang dating ni Davis kaya't nagmadali din silang umalis ng bahay ng mga Ortega. Hi, I didn't know you were serious when you said you're coming. Napilitan si Sabina ngumiti dahil nakatingin lahat sa kanya. Kasama na si Sarinang naghihintay lang yatang sukuan siya ni Calvin. Didn't I say I came to marry you? Nanatiling nakakbay si Davis sa kanya. Giniya ni Sabina ito kaagad papasok sa bahay nila para makaiwas siya sa mapanuring mga mata ni Calvin. I think that's not a good idea for now, Davis. My mother is still sick. I want to take care of her first before I go back to Canada. Pinakilala ni Sabina si Davis sa mama niya at kay Sarina. Pero si Calvin ay nasa labas lang na hindi na sumunod sa loob ng bahay. Tinungo ni Sarina ang dating asawa habang si Sabina ay abala sa pag-istima kay Davis. Hiniling ni Sabina na sani umalis na lang si Calvin dahil hindi niya alam kung paano kikilos matapos siya nitong halikan kagabi at hawakan ng katawan niya. I miss you, honey. Muling inangkin ni Davis ang mga labi niya kahit sa harap ng mama niya. Kaagad niya nilayo ang katawan. Noon pa man ay agresibo ang bagong kasintahan pero malinaw na sinabi niyang hindi niya na muna gustong makipag-make love. Hindi nga lang niya alam kung hanggang kailan siya makakatanggi dahil alam nito na may anak na siya. Western people usually engage in premarital. At inasahan nitong ganun din siya dahil may anak naman na siya sa iba. I miss you too. Wala sa loob na sabi ni Sabina na sagot. Nang marinig niyang pag-alis sa sasakyan ni Calvin ay saka pa lang si Sabinang nakahinga ng maluwag. Pinatuloy niya ng maayos si Davis sa pamamahay ng mama niya.
Hindi niya nakita si Calvin sa maghapon hanggang kinabukasan na kahit si Jace ay nagtatanong sa ama. Nagyaya si Davis na maglibot sa Maynila na pinagbigyan niya naman. Pagbalik nila sa pa lamang ni Sabina dadatnan si Calvin sa bahay ng mama niya at inihintay nito si Jace para isama sa bahay ng mga Ortega. So, you are Jace's father? Kinirap ni Davis at umupo ang dalawa sa sofa na magkaharap. Yes, it is nice to meet you, Mr. Carter. Nakuha ng makipagkamay ni Calvin ngayon, samantalang noong una ay tumalikod na ito kaagad. It's nice to meet you too. So you are spending your time with your son? Yes, I haven't seen him for a long time because Sabina flew to Canada due to our misunderstanding. But now that he is here, I want to spend time with him as much as I can. By the way, thank you for the time you spent when Sabina and my son were in Canada. Hindi ni Sabina alam kung sincero si Calvin pero siyang kinakabahan sa pag-uusap ng dalawa. Jace is like my son too. But of course, if you want to ask for his custody, I could tell Sabina to grant it for you since we will be having a new family once we get married. Tumaas ang kilay ni Sabina sa sinabi ni Davis. Hindi niya gustong isipin na mas gusto nitong ibigay na lang niya kay Calvin si Jace kapag ikinasal sila. Para bang nakalimutan nito kung gaano kahalagang anak sa kanya. No, Davis. Kaagad niyang salungat. Calvin and I have an arrangement that he can have his visiting rights when we were here in the Philippines. But Jace will be with me when I get back to Canada. Oh, okay. Kaswal lang nasagot ni Davis. But it is better if you give me my full custody, Sabina. I can take good care of our son. You will be having your own children anyway. Nagpantig ang tenga niya sa sinabi ni Calvin. So, I can have 10 children with another man? But it doesn't mean I will take my firstborn for granted, Calvin. Inis niyang sagot. And how can you be so sure that you will not have children on your own soon? I already promised my faithfulness to one woman. That love will last for the rest of my life. Jace is enough. Walang kakurap-kurap si Calvin habang nakatitig sa kanya ng sumagot. Is Sabina that woman? Are you still in love with my fiancé? Wala si Sabina na tandaan na nag-propose na ba si Davis sa kanya maliban sa pinag-usapan nila sa telepono. At kung sumagot pa siya nang gusto niya na magpakasal dito, napagtanto niya ngayon lang na hindi pala talaga niya mahal si Davis. Pero dahil puno ng inis ang dibdib niya, para kay Calvin ay sinakyan niyang sinasabi ni Davis. I turned him down already, honey. I don't leave her anymore. How soon we can go back to Canada? I want to start preparing our wedding. Tumayo si Calvin ng walang kangiti-ngiti pero bago sila iniwan sa living room ay nagbilin pa ito kay Davis. I hope your fiancé would change her mind about Jace's custody. I want my son badly. Please convince Sabina not to bring Jace to Canada. It will be beneficial for you since you will not be burdened by a child of another man. Also, Jace will only take his mother's time and energy which is not favorable on your end. Bago pa ni Sabina maawat si Calvin sa mga sinasabi nakatalikod na dito kaagad. Gusto niya itong habulin at pagsabihan pero makikita pa ng mga itong pagtatalo nila. Sa huli nagpadala siya ng mensahe sa telepono nito na mag-uusap sila sa isang coffee shop bukas ng umaga. I think your ex-lover was right, honey. Why don't you give him the custody over Jace? Inungkat na naman sa kanya ni Davis ang topic nila kanina. I will never leave my son to anyone, Davis. She may be my mother, my sister, or he may be his father. I am his mother and I will be taking good care of her until he can stand on his own. But it is the only way he could learn how to be independent. Pagdidiin ni Davis na halatang ayaw tanggapin ng anak niya ngayong nakilala nito si Calvin. I don't need him to be independent. He is only 4 for Pete's sake. Kagad siyang tumalikod kay Davis na ngayon matutulog sa guest room na katabi ng si Lady Sarina. Kung pwede lang ay paalisin ni Sabina na ito ngayon sa Pilipinas. Hindi niya kailangan ng mga desisyon nitong sablay. Siya ang ina ni Jace. Siya lang magpapalaki dito at kung pwede lang hindi niya rin gustong makita si Calvin bukas. At balak pa talaga nitong agawin si Jace sa kanya dahil ito ang nag-iisang tagapagmana. Totoo nga sinabi ni Sarina na si Jace lang ang habol ng mga ito dahil ito ang totoong Ortega. Sa halip na pumayag si Calvin na mag-usap sila, sa isang coffee shop ay maaga tong nasa bahay ng mama niya. Kinabukasan para hinamin si Jace sandali. Papasok daw ito sa opisina ng 10:00. Umakyat ito sa silid ni Sabina pero parang hangin tong ninadaanan niya lang. Gusto talaga niyang iparamdam na galit siya. Huwag kang magalit sa akin. Halata namang gusto ng boyfriend mo na iwanan mo na lang si Jay sa akin. Wika ni Calvin sa kanya na humarang bago siya pumasok sa banyo. So, ganun naman talaga sa Canada, Calvin. What do you expect?
Hindi siya Pinoy, mag-isip at para sa kanila, mas importante na maging independent ng mga bata sa murang edad pa lang. Pero hindi ibig sabihin na papayag ako sa gusto ni Davis. May son, may rule. Okay, fine. I'm sorry. Niyakap ni Calvin ang dalawang braso sa bewang niya. Bawat hakbang ni Sabina paatras ay hakbang naman ni Calvin paabante. Let me go? Not until you say you forgive me. No, bumaba ka na dahil tulog pang anak mo. I won't let you go. Come on, Sabina. Ngayon nga lang tayo magkasama. Magagalit ka pa sa akin? I only want the best for my son. Sasagot pa sana si Sabina pero narinig niyang pagsara ni Calvin sa pinto ng banyo gamit ang paa nito dahil nakapulupot pa rin ang mga braso sa katawan niya. Too late to push him back. Sarado ng pinto at nasa loob na sila ng banyo at ramdam niyang namumukol nito sa pagitan ng mga hita nito. Calvin, ano ba? Pilit Sabina inaalis sa mga braso nito pero bumaba lang ang labi nito sa leeg niya. Para na naman siyang natutunaw sa halik nito. Ako na lang kasi ang piliin mo. Paalisin mo ng lalaki niyan dito. No, yes Sabina, yes. I know how you still want me. Like how I badly want you to. Huwag na nating ikailang sarili nating damdamin. Anong sinasabi mo? Talaga bang gusto mo pakasalan ng lalaking yun? Look at how he treats our son. Siya nga mag-suggestion na iwanan na lang sa akin si Jace. Sinakyan ko lang idea niya. Bakit ko naman tatanggihan? Habang nasa gitna si Sabina ng kalituhan, inatanggal na pala nito ang botones ng pajama top niya. Na-disappoint siya kagabi kay Davis pero wala pa siyang balak na makipagayos kay Calvin ngayon. Kung pag-usapan kasi ng dalawang anak niya ay parang bolang pinagpapasahan at niwala sa mga tong nagtanong kung anong desisyon niya. Inangkin ni Calvin ang hinaharap niya kahit nagpabalik ang isip niya sa katinuan. Walang duda na si Calvin pa rin ang nasa puso niya. Pero mali pa rin na bumigay ang katawan niya. Kasintahan pa rin niya si Davis. Kailangan niya munang tapusin ang relasyon nila bago niya pag-isipan kung babalik nga ba siya kay Calvin. Stop! Sa wakas ay bumitiw naman si Calvin. Kapag alam naman ito na buong loob niya ay hindi na ito nagpipilit. Pero nasa mga mata nito ang pagnanasa habang nakatitig sa kanya. You still have him around. Mabuti naman hindi mo pa pinatakim sa lalaki yun ng mga yan. Sinusukat mo bang bawat parte ng katawan ko habang tinakip ni Sabi ng pajama top sa hinaharap niya na nakabukas na kanina. Hindi niya alam kung anong itudugtong na salita. Habang inaano kita? May pilong ngiti ni Calvin na wika. Bumalik lang sa balintataw ko kung paano kita inaangkin dati. Ang bastos mo talaga. Lumabas ka na nga. Tinulak ni Sabi ng katawan nito palabas sa banyo. Bago naman ito sumunod ay nag-iwan na muna ng mapusok na halik sa kanya. I saw how you respond to his kisses, Sabina. Alam kong ako pa rin ang mahal mo. Hindi na siya nakakibo dahil ito na rin ang tumalikod pagkatapos. Naiwan na lang siyang nakatulala sa ilang sandali. Idinaan ni Sabina sa ligo ang inis dahil sa naiwang pag-init ng katawan. Paano bang nangyari na si Davis ay hindi man lang napukaw ang sexual niyang pangangailangan? Ilang beses na rin naman itong dinama ang hinaharap niya pero hindi siya nakaramdam na gusto niyang ituloy pa nito ang pagdama. No wonder for that 2 months she and Davis got together, she didn't allow him to bed her. Naiginalang naman ni Davis dahil bago pa lang naman sila. Nagulat si Sabina nang pagbaba niya sa nagkakatawanan sa komedor. Tulog pa si Jay sa silid niya. Ang naririnig niyang kwentuhan ay boss ni Davis, Sarina at ang mama niya. At si Calvin? I will pick you up if you don't have a car. I want you to enjoy your vacation here. Narinig ni Sabina na wika ni Calvin. Anong pinag-uusapan niyo? Nagulat din siya ng bakanting silya na pwede niyang upuan sa tabi lang ni Calvin. Naroon na rin kasi ang katulong na pinapakain na si Patricia. Nag-invite si Calvin na mag-club tayo mamaya sa Zen Club. Si Sarinang sumagot na halatang excitement sa mukha. Noon pa man ay mahilig na ito sa ganung lugar. Boys night out, but Sarina insists that you would come with us. Sagot naman ni Davis. Naboboring daw kasi si Davis na maghapon lang dito sa bahay. In fact, gusto niya na umuwi. Hindi din sabihin na alam kung pinipigil lang ni Calvin ang ngiti ng sabihing gusto nang umalis si Davis. Hindi pa man nagtatagal dito sa Pilipinas. Oh, are you bored, hon? Do you want us to go back to Canada? Yes, honey. If your business here is done, I can book a flight back to Canada tomorrow. Hindi pa sana ni Sabina gustong umalis sa Pilipinas kahit na mukhang mabuti naman ang lagay ng mama niya. Pero gusto niyang ibalik kay Calvin ang inis. Sure, hon. Mama is doing good anyway. I will just call her from time to time so she won't miss me and Jace. Nakita niyang pag-isbid naman ni Patrick. Wala silang pinag-usapang kustodiya ni Jace at tsak na magkakandara pa ito ngayong kausapin ng abogado para mapigilan sila sa pag-alis. Kailangan na nilang makabili ng tiket ni Davis sa lalong madaling panahon
at makuha ang passport nilang mag-ina kay Calvin. Sabina, napalingon siya kay Sarina nang tinawag nitong pangalan niya. Tinatanong ni Davis kung sasama ka ba mamaya. I don't enjoy going out in a club. Are you sure, Han? Sarina wants to go anyway. Why don't you just join us? Muli siyang napatingin kay Sarina na malagkit ang pagkakangiti. Kung kay Davis o kay Calvin ang mga ngiting yon, hindi ni Sabina tsak. But a glass of wine would do. Sure, I will go with you, Han. Isang matamis na ngiti rin ang pinakawala niya kay Davis. Kung bakit nagayaya si Calvin kay Davis sa same club ay hindi ni Sabina alam. Pero pagkakataon na rin niyang ipakita na wala nitong papel sa buhay niya ngayon. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.